DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Hoy, Lunes na naman po tayo ngayon. 25 na ng Nobyembre 2024. 30 days na lamang, Pasko na. Dapat bayranin ho natin ang pagpapatawad sa bawat puso ng Pilipino at ng mga mamamayan ng mundo. 25 tayo ng Nobyembre 2024. Ngayon po ay Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong BBM, First Lady at Speaker Romualdez. Nagtrending laman ng balita sa buong mundo. Itinuturing naman ng National Security Council na national security issue ang naturang pagbabanta. House leaders kinuyog si VP Sara banta sa buhay ng Pangulong BBM pinaiimbestigahan. Senator Amy Marcos binisita ang Chief of Staff ni VP Sara. Attorney Lopez naman magre-resign na nasa maayos na kondisyon ayon sa House Sergeant at Arms. At sa harap po ng init at ingay sa politika, presyo ng gasolina tataas na naman bukas. Amihan ITCC magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao. Mas malalakas na bagyo dapat na paghandaan ayon naman sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. 11,000 piso na ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Sa detalye ng mga balita, dalawang weather system ang may iral at makakaapekto ngayon sa bansa. Ang Northeast Monsoon o Amihan at ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon kay Grace Trastanyada ng Pag-asa, ang Amihan ang siyang magpapaulan sa Batanes at Cagayan na maaaring magresulta ng flash floods at landslides. Asahan din ang mga pag-ulan at mga thunderstorms sa ilang lalawigan ng Mindanao. Epekto naman ng ITCZ weather system na kung saan ang hangin mula sa northern at southern hemisphere ay magkukonvert siya, habang ang Amihan naman ay malamig na hangin nagmumula sa Siberia at mainland Asia. Samantala, asahan pa mas malalakas na bagyo sa bansa dahil naman sa global warming. Ayon kay Dr. Analisa Solis, ang chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction, sa ngayon ay nararanasan na natin ang kaunti pa lamang na pagpasok ng bagyo, sumalit mas malalakas at mas mapinsala. Sinabi ni Solis na magpapatuloy ang ganitong trend hanggang sa susunod na mga taon. Sinabi pa ni Solis na nasa 19 hanggang 20 bagyo ang pumapasok sa Pilipinas sa nakalipas na 10 taon, ngunit bihira itong mangyari na sa ngayon. Matapos naman ay anunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng Amihan season, nagsimula na rin naramdaman ang malamig na temperatura sa Baguio City. Ayon sa Pag-asa, naitala ang 15.6 degrees Celsius na temperatura sa Baguio alas 4 ng madaling araw kahapon. Samantala, sa monitoring naman ng Pag-asa, 14.7 degrees Celsius ang temperatura sa Benguet mandang alas 5 ng umaga. Pero mas mababa pa rin ang naitala nitong Biyernes, sumabot ito ng 13 degrees Celsius. Inaasahan tatagal ang mababang temperatura sa Baguio City at iba pang mga lugar sa Cordillera hanggang sa Pebrero o Marso ng papasok na taon. Idineklara na ang state of calamity sa lalawigan ng Isabela kasunod ng tinamon nitong pinsala mula na sa mga nakalipas na bagyo. Ayon kay Governor Rodito Albano, umabot ng 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa kanilang mga pananim. Bunsod ng 6 na magkakasunod na bagyong tumama sa probinsya mula nitong Oktubre. Nakatakda na niya silang makipagpulong sa mga lokal na opisyal ngayong linggo para sa distribution ng financial at relief assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng baha. Kabilangan niya sa pamamahagi ang 20 milyong pisong ayuda na tinanggap ng probinsya mula kay Pangulong Bongbong Marcos.
na mapupunta sa mga magsasaka na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, patuloy niyang pag-assess ng Department of Public Works and Highways sa lawak ng pinsala naman sa infrastruktura. Pinalalahanan ng Department of Health ang publiko na alisin ang tubig na naimbak dala ng magkakasunod na 6 na bagyo lalo na sa mga lugar na pinakasinalanta ng kalamidad. Ito ay dahil sa posibilidad na pamugaran na ito ng mga lamok na may kargang dengue virus. Lalong-lalo na yung medyo natagalang naipong tubig sa gitna ng pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng nasabing sakit. Karatos ng Department of Health, halos 341,000 ang naitatalang kaso ng dengue mula January 2024 hanggang November 16. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 188,000 dengue cases lamang na naitala noong 2023 sa kaparehong panahon. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy, nagpapatuloy nga pala yung pong second leg ng photography contest sa exhibit ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation sa The Grove, Newport Mall, Pasay City. Ito yung partnership o pakikipagtulungan ng Newport World Resort at nagtatampok ito ng 48 na mga grand finalists ng PAGCOR 2024 photo contest upang bigyan ng publiko ng malikhaing sulyap sa masaganang panahon ng anihan sa bansa. Ang tema nga po ng PAGCOR photo contest ngayong taon ay Harvest Time, kung saan ipinakita ng mga magagaling nating mga photographer, professional at mga amateur ang kagandahan at yaman ng agricultural resources ng bansa. Yan din ang pagsusumikap ng mga magsasakang Pinoy, mga grower, mga mangingisda sa pamamagitan ng mahuhusay na pitik ng ating mga photographer. Ayon kay PAGCOR Chair Al Tenco, ang 48 grand finalists ay mula sa 4,000 entries na kanilang natanggap pa. Binigyan din pa ni Tenco na ang bawat larawan na nakadisplay isang patunay ng incredible talent at pagkamalikhain ng mga Pinoy photographer. Sinabi pa ni Tenco, ang goal ng taon ng photo contest ay hikayatin hindi lamang ang mga professional at mga batikang photographer na lumahok sa pag-explore ng kanilang talento, ipagdiwang ang kanilang creativity at ipakita ang natatanging karakter, kagandahan at tradisyon ng bansa sa paggamit ng photography bilang medium at pagbibida sa gawain ng mga magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Nagtrending hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo ang banta ni Vice President Sara Duterte na papatayin sina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay itumba. Ilan sa mga kilalaang news organization sa mundo ang naglabas ng balita na nag-hire na si VP Sara ng assassin para patayin din ang mag-asawang Marcos at si Speaker Romualdez. Kabilang dito ang CNN, ang Bloomberg, ang Reuters, Associated Press ng Amerika, Agence France Press ng France, ABS, CBS, Fox News, Straits Times ng Singapore, Nikkei TV ng Japan at ilan pang TV at newspaper sa Middle East at Europa. Inilabas ang nasabing news organization ang naging press conference ni VP Inday Sara noong Sabado na madaling araw habang ito'y nasa Kongreso para samahan ang nakadetain nitong Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez. Nakasaad naman sa Philippine Constitution ang sinumang nagbanta sa buhay ng Pangulo at ng kanyang pamilya ay maaaring managot sa batas at makulong. Una rito ay natasan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng Presidential Security Group na pagtingin pa ang mga protocol at pagbabantay kay Pangulong BBM at makipag-ugnayan sa mga law enforcement agency para matukoy at mapigilan ang anumang banta sa buhay ng Pangulo at ng kanyang pamilya.
Itinuturing naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo na seryoso at isang national security issue ang namang banta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas. Kasunod dito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na may inutusan na siyang assassin para ipapatay ang Pangulong BBM ang unang ginang sakaling may pumatay naman sa kanya. Iginit na Anyo na namang banta laban sa Presidente dapat na iberipika at bigyan ng pansin dahil nakasalalay dito ang bansa. Ganyan pa man, paglilinaw nito, seguridad ng publiko ang kanilang prioridad at ang pagbibigyan ng proteksyon sa Pangulo ay non-partisan. Inuligsa ng mga lider ng Kamara de Representantes si BP Inday Sara sa naging parantang nito na nagsasagawa ng investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso para lamang sa kanilang pansariling interes at pondo para sa eleksyon. Ayon kina House Majority Leader Manuel Jose Manix Delipe, House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua at House Quad Committee Lead Chair Robert H. Barbers. Ang pahayag ni Duterte malinaw na isang panlilinlang upang hindi siya mapapanagot. Makaiwas ito sa mga ginawang paggastos ng 612.5 million pesos na confidential fund. Sinabi ng mga mambabatas na ang pahayag ni Duterte ay isang insulto sa Kongreso at sa sambayan ng Pilipino, lalo at nais lamang ng mga mababatas na malaman ang buong katotohanan at kung saan ginastos ang multimilyong pisong pondo na nagmula naman sa buwis ng taong bayan. Ginit pa ni Dalipe na ang akusasyon ng Vice Presidente ay walang basihan at hindi nararapat para sa isang pampublikong opisyal. Ipinunto pa nito na ang pagsasagawa ng investigasyon ng Kamara ay kasama sa kanilang tungkulin upang mapapanagot ang mga umabusong opisyal ng gobyerno. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, lalong umiinit po ang isyu sa politika. Naalarma ang mga matataas na lider ng Kamara de Representantes sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na meron na itong kinausap na assassin upang patayin ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, masyadong mabigat ang pahayag ni VP Sara at hindi ito dapat malawalain, lalo na ang kill order na hindi lamang heinous crime kundi betrayal of highest order, one that shakes the very foundation of our democratic institution. Kung ang mga ebidensya ay magpapatunay na nagkasala ang Vice Presidente, tiniyak ni Gonzales na tutuparin ng Kamara ang kanilang constitutional mandate upang isulong ang pananagutan at katarungan. Nanawagan naman si House Majority Leader Jose Manix Delipe sa mga otoridad na magsagawa ng masusi at patas na investigasyon upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng sinasabing assassination plot. Mas nananawagan naman ang isang leader ng Kamara de Representantes na mas matinding proteksyon dapat ang ipagkaloob kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos kasama si Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos ang nakakaalarmang pagbabanta ni VP Inday Sara na sila ipapapatay. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, hindi maaaring pagwawalang-bahala ang pagbabanta ng Vice Presidente sa mga lider ng bansa. Ginit Adjong, ang Pangulo at ang Speaker ay malagang haligi ng ating demokrasya. Anumang banta laban sa kanila ay banta rin sa seguridad ng bansa. 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, o pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worth na naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test at chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Para medyo ma-diffuse natin ang tensyon, showbiz muna tayo. Renewal ng kontrata ng It's Showtime na may milibro nga ba? Yan po ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Ilang araw na lang ay December na. Tapos na ang pinirmahang kontrata ng It's Showtime para sa pamamalagi nito sa GMA. Base sa nakalap naming balita, wala pa rin daw hanggang ngayon ang kumpirmasyon kung i-renew ng GMA ang kontrata ng It's Showtime
na pinangungunahan ni na Vice Ganda, Ogie Alcacid, Ann Curtis at marami pang iba. Ang usap-usapan, Kuya Angel, papalitan umano ang naturang programa ng TikTok Clock, ang It's Showtime, sa time slot nito. Pero teka, sa usaping business naman, ay mukhang mamimintain ng It's Showtime ang kanilang programa sa GMA. Dahil bukod sa mataas ang ratings nito, ay punong-puno ito ng commercials. Nang ibig sabihin, kumikita ang nasabing programa. Pero teka, paano naman ang mga talent ng GMA na tila napapag-iwanan at napapabayaan na raw ng GMA Network? GMA talent daw ang dapat makinabang sa time slot ng It's Showtime na pawang mga taga Channel 2. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Intriga pa rin pala. Ay, susme. 20 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. O pwede tayong mag-laundry day today, ha? Sabi ko nga ho sa inyo, ha? Kaya waswasan na lang muna ho yung mga dapat waswasan. Drug suspect na naaresto sa Marawi City. Kabilang naman ang isang guro. Aba? Teacher? Drug suspect din? Nako. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, John. Alaykum Kuyang Angel. 5 drug suspect kabilang ang isang guro ang naaresto sa inilunsad na drug bypass operation sa barangay Rapason, Marawi City, Lanao del Sur. 500 gramo ng shabu ang nakumpiska na may market value na 3.4 million pesos, habang 5 kababaihan at isang lalaki ang naresto na pawang nasa 8 gulang. Kinumpiska mula sa mga drug suspect ang sasakyan nilang isang kulay pula at kulay itim na Revo. Nailigtas naman ng Reading team ang isang 10-year-old boy na nakuha mula sa nasabing area kung saan naganap ang operation. Pinapurihan naman ni ProBar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas ang nasabing tagumpay kontra droga. Habang sa tawi-tawi naman sa kapapasok na balita, nahulog sa bitag ng PNP ang isang drug high-value target nang makuhanan naman ito ng 50 gramo ng shabu na may standard drug price na 340,000 pesos. Ang naresto ay kinilalang isang Rosber Tadan Ali, 39 years old, na isang fish vendor ng barangay Bacau, Languyan, Tawi-Tawi Province. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun. Sukran. Anti-drug operation naman sa lalawigan ng Benguet at Kalinga nagresulta ng pagkawasak ng mahigit 14 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana. May nahuli ba? Alamin natin mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdamig at Romy. Higit sa 14.4 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang nadiskubre ng mga otoridad sa isang araw na anti-drug operation sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Sa Benguet, abot sa 19,080 na piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 13,416,000 pesos ang nadiskubre ng pinagsanib na operatiba ng Benguet PNP at PIDEA sa 6 na marijuana plantation sites sa Barangay Badeo, Kibungan at Barangay Kayapa sa bayan ng Bacon. Samantalang sa Kalinga, isang plantasyon naman ng marijuana na tinamnan ng 5,000 piraso na fully grown marijuana plants na nagkakalaga na 1 milyong pisong nadiskubre ng mga operating troops ng Kalinga PNP at PIDEA sa Barangay Lukong, Tinglayan. Lahat ng mga nadiskubring kontrabando ay winasak sa mismong lugar ng operasyon at ang mga sample ay dinala sa Regional Forensic Unit. Kasalukuyan nagsasagawa ng investigasyon ang police operatives para matukoy ang ibang marijuana plantation sites at mahuli ang mga marijuana cultivators. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just like Nina.
24 na makalipas ang alas 4 na umaga, naging matagumpay naman ang paglulunsad ng huling yugto ng bagong Pilipinas Servisyo Pier ngayong taon sa Samar, isang inisyatiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naglalayong ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa publiko. Ang event ay magpapatuloy hanggang sa susunod na mga araw sa Northwest Samar State University sa Calbayog City. Sa huling yugto ng BPSF, nabigyan ng 700 million pesos na halaga ng serbisyo at ayuda ang nasa 60,000 na mga benepisyaryo na nagpapatibay sa kahalagahan nito bilang isang importanteng mekanismo sa paghatid ng serbisyo publiko. Binigyan din ni Speaker Bato Romualdez, ang pangunahing tagapagtaguyod ng BPSF, ang kahalagahan ng programa sa pag-aabot ng tulong sa mga komunidad na hindi nabibigyan ng sapat na serbisyo. Ang BPSF Samar Leg ay dinaluhan ng 52 ahensya ng gobyerno at 63 kongresista na nagbigay ng halos 300 uri ng iba't ibang serbisyo. Inirekomenda naman ng Commission on Elections na isabatas na ang pag-aalis ng barangay certificate bilang requirement sa voter registration. Ito naman ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa gitna ng paglobo ng bilang ng mga flying voters sa mga lugar katulad na lamang ng Makati City at Nueva Ecija. Ayon sa chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, naaabuso ng pag-i-issue ng barangay certificate dahil nababahiran umano ito ng politika at maaaring magamit sa pansariling interes. I-repair na niya ang nasabing panukala ng poll body sa Department of the Interior and Local Government para naman sa fact-finding investigation. Sinabi ni Senator Amy na isa ito sa mga hakbang ng COMELEC upang siguraduhin ang malinis na 2025 midterm elections. Paliwanag pa ni Senator Marcos, walang kapangyarihan ng poll body na magtanggal ng mga botanteng nasa listahan. Kailangan niya ang court order bago mag-alis ng pangalan ng mga botante kaya't hinimok niya ang mga residente na maghain ng reklamo tungkol sa mga flying voters o ang hindi tamang paggamit ng mga barangay certificate. Kasi nga, parang nagdududa sila, lahat sila may hawak na barangay certification bigla at baka hindi na ito tatanggapin sa susunod. It may no longer be considered proof of identity and it may be excluded in the future conduct of voter registration. Ikalawa, nagre-recommend ng COMELEC ng bagong batas to prohibit the use of barangay certificates issued by punong barangays kasi may bahid o may suspecha ng politika o pandaragdag. Isinusulong naman ng Comadrona Party List ang pagpapalakas at pagpapalawak pa ng access ng mga Pilipinong nangangailangan sa family planning upang maiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis. Ayon kay Comadrona Party List nominee Attorney Arnel Gumalia, nakababahala na ang mahigit 10 milyong mga Pinay ang walang access sa family planning batay sa tala ng Department of Health. Nananatilian niyang malaking problema ng bansa ang lumulobong bilang ng mga nabubuntis na may edad mababa pa sa 15 anyos. Sinabi ni Attorney Gumalia na ito ang numero 1 dahilan kung bakit tumataas din ang maternal mortality rate dahil sa kawalan ng prenatal check-up, ganyan din ang mga kaso ng abortion. Idiniin pa ni Attorney Gumalia ng Comadrona Party List ang pangangailangang maiprioridad at mapondohan ng sapat ang pagpapalakas ng mga programa para sa family planning at pagtataas din ang awareness sa mga kababaihan lalong-lalo na sa mga kabataan. Nais din ni Attorney Gumalia na ipakilala ang paggamit ng modern methods of contraception gaya ng oral pills, injectables at female sterilization. At sa mga lalaki naman, sa palagay nyo, kontento na kayo sa inyong mga supling, ano ha? Isinilang ng inyong mga partner, ng inyong asawa. Aba, magpa-NSB na, no scalpel vasectomy. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, mga nurse, mga pharmacist, mga doktor, mga researcher at iba pang mga professional at stakeholder na nais garantihan na nakakarating hanggang sa mga malalayo at liblib na lugar ang basic health service. 28 makalipas ang alas 4, isang lalaki nahulog sa minamanehong single motorcycle. Patay. Nangyari ito sa bayan ng Mahaplag. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang lalaki nahulog sa minamanehong single motorsiklo patay sa bayan ng Mahaplag, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Sapit, 67 anyos, may asawa, residente ng barangay Luktugan sa naturang bayan. Nangyari ang residente sa National Highway, Sitio Tabinunga, Barangay Mahayahay, Mahaplag, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima nagmamanehong single motorsiklo
galing Barangay Lugtugan, Mahaplag, Liti papuntang Barangay Polohongon nang biglang mahulog ang biktima sa single motorsiklo na pinaniwala ang inatake sa puso kaya nahulog. Naitakbo pa ito sa RHU Mahaplag dahil walang doktor. Dinala ito sa Abuyog District Hospital sa Balit. Diniklara na dead on arrival ng attending physician. Wala dito sa DYV Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Oy mga misis, aming araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galing sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito na po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 11 pa lang. Huwag niyo naman din. 11,000 pesos. 11,000. Ayan. Ayan. Yun. Bigay doon sa duri. Yun ang giveaway. Ha? Hindi naman ako magbibigay ng clue doon sa mga items na ating hinahanap. Basta't isang bagay yan na mahalaga pero hindi basta-basta na ibibenta. Ayan. At yung pangalawang item, sige, diretsuhin na natin. Ito po ay portable. Isang bagay na portable. Ang nyo po masagot, syempre, papadalahon ninyo sa ating pong text line 0919-282-6485. Ulitin natin ha, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan 11 minutos. 11,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, sa mga taga Quezon, lalong-lalo na sa mga taga Lucena, alas 4:31 na ng umaga, binabati kayo ni Dr. Kim Tan. Dr. Kim Tan, kumusta ka na daw ha? Namimiss ka na ng inyong mga constituents dyan po sa Lucena. At teka muna, nandito na lang din tayo bago tayo bumalik sa issue ng politika. Batiin na natin yung mga dapat na batiin dahil marami hong nagdiriwang ng kanilang birthday ngayon. Si Chairman Roland Paulino ng nandito sa Pilipinas ngayon. Wala si Chairman Roland sa ibang bansa. Chairman Roland, happy birthday! Birthday din kahapon. Kahapon ba o ngayon? Ni Tita Conchita Cheng. Tita Conching, happy birthday ha. Huwag ka masyadong malungkot. Dahil sa pagpanaw ng inyong esposo, happy birthday Tita Cheng. At alam ko, si Bossing ay mas masaya kapag nakikitang ikaw ay nakasmile ha. Yan, happy birthday Tita Conchita Cheng ha. At meron pang isang nagdiriwang ng birthday ha. Bonjour! Bonjour! Kay Asek Cecil Santos ng Comadrona Party List. Nandiyan siya ngayon sa France. Asek Cecil Junior Benjar. Junior Benjar. Happy birthday daw yun. Ewan ko kung tama yung pronunciation. Narinig ko lang. Junior Benjar. Birthday din ngayon na kaibigan natin mula sa press control, proactive press control na si Dong Concepcion. Boss Dong, happy birthday ha. Yun yung pogi kong kaklase sa AIMA. Happy birthday Sir Dong ha. At doon sa mga gusto pang bumata ha. Alam ba ninyo itong may pwede kayong gawin para bumata kayo ha? Nang hindi nandandaya sa edad. Tumira kayo sa Ethiopia. Kasi sa Ethiopia, alam ba ninyo, meron silang 13 months sa kanilang kalendar. Ayan, kaya ang current year nila ngayon ay 2017. At ang New Year nila ay pinagdiriwang na September 11.
Kaya doon sa mga gustong bumata, doon kayo sa Ethiopia. Hanggang ngayon ay 2017 pa lang doon kasi meron nga po silang 13 months. Ayan, dito sa atin, 13 months, bonus. Tanggap niya na, 13 months nyo. Hindi pa. Pero yung kape dumating na. Wala pang 13 months, nauna na yung kape. Ayos Maraming salamat At saka, eto naman hindi naman pala ang Davao ang pinakamalaking city sa buong mundo in terms of land area. Ang pinakamalaki na lungsod sa buong mundo by area ay ang Nagku, China. Ang teritoryo po nito ay mas malaki pa sa buong Sweden. At ito po ay isa lamang city. Ayan, di pa ako nakaprote dito Nagku City, yan po sa China. Maganda umaga, Pilipinas! At para nga pala sa mga kamag-anak, kaibigan at mga naging pasyente ng aming family dentist na si Dr. Edmond Chabenia, malungkot na balita, siya po'y pumanaw na sa Canada. Nakikiramay tayo kay Dr. Bessie, ang kanyang magandang may bahay, sa pagpanaw po ni Dr. Edmond Chabenia. Pero iuwi po dito sa Pilipinas ang kanyang mga labi pagkatapos po ng cremation. Ayan, sa lahat ng mga nakakakilala kay Dr. Edmond Chabenia, siya po ay pumanaw na. Ayan, kalungkot. Anyway, magandang umaga nga pala kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga din po kay Professor Andy Pereira. Marami daw nagtatanong ba't ko binabati si Professor Andy. Yan po ay naging professor ho namin sa AIM. Ayan, hindi yung AIM na gustong gawin ho ng Midnight Singers na ayaw ipasa ang mic. Magandang umaga. Magandang umaga po sa mga member ng Midnight Singers. Tito Jun, si Boss Manny, si Sir Art, si Tita Linda, si Ma'am Cora at saka si Ma'am Lloyd. Happy viewing ho sa inyo. Magandang umaga. Sila ho ang mga original na AIM. Ayaw ipasa ang mic. Magandang umaga din po kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Magandang umaga din kay Cador Plato, Ambassador Harry Amping. Umaga din gumising si Dr. Yeyo Manawis ng NAIA Pair Cargo at kay Boss Mike Lee ng Toyota Alabang. Tricycle driver na paulit-ulit nahuhuli sa kasong illegal drugs sa ika-4 na pagkakataon na aresto na naman sa bypass operation sa Maribeles, Bataan. Wala na daw kasing tokhang. Kaya okay lang, recidivist. Detalye ng balitang ito mula kay Danny Gumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa ika-4 na pagkakataon, muling natiklo sa illegal na droga ang isang tricycle driver matapos makabili sa kanya ang nagpanggap na buyer ng droga sa housing Barangay Batangas 2, Maribeles, Bataan. Sa ulat ni Maribeles Chief of Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista, na aresto na kanyang mga tauhan ang suspect alauna na madaling araw. Nakinilalang si Astrobal Biliran, 38 anyos, tricycle driver, residente ng Barangay Alangan, Limay, Bataan. Nagkasad ng drug by bus ang mga tauhan ni Colonel Orbista laban sa drug suspect at nang positibong makabili dito ay dito na ito inaresto. Nakumpiska sa suspect ang ilang pakete ng shabu na tumitimbang ito sa 22 gramo na nagkakalaga ito sa 149,600 pesos. Ang suspect ngayong Lunes ay sa ilalim sa inquest proceeding sa Prosecutor Office sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. At sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol specially prepared per clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas!
38 na makalipas ang alas 4 ng umaga, formal nang hiniling ni Agriculture Secretary Francisco Tunarol Jr. sa Bureau of Customs. Ipalabas na ang 580 metric tons ng nasamsam na frozen mackerel sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang shipment ay kinapiskal dahil sa kakulangan ng import permit at gagamitin para sa relief operations at pagpapalakas din ng food security. Sa sulat ay pinadala kay Customs Commissioner Benvenido Rubio nitong November 18, binigyan din ni Secretary Laurel na ang frozen mackerel ay ligtas kainin sa tao at walang senyales na nabulok o kaya nakontamina ang mga ito batay sa ginawang pagsusuri sa laboratorio ng National Fisheries Laboratory Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR. Dahil dito sinabi ng kalihim na ang nasamsam na isda ay dapat nang maipalabas upang magamit matugunan ang pangangailangan sa pagkain lalong-lalo na sa mga relief operations. Paliwanag ni Secretary Laurel, ang inisyatibang ito ay susuporta sa DSWD at sa pagpapatuloy ng pagsisikap ng Department of Agriculture na mabigyan ng mahalagang tulong ang mga biktima ng katatapos ng mga bagyo sa bansa. 21 container vans po itong nakumpiska, no ha? Alas 4:40 namumuro ang panibagong taas presyo ng langis bukas araw ng Martes. Sa magtaya ng Uni Oil, 90 hanggang 1 gis, 90 centavos hanggang 110 na posibleng itaas sa presyo ng bawat litro ng diesel at gasolina. Ang iba namang oil industry sources ay nagsasabing posibleng maglaro sa 1.20 hanggang 1.30 ang taas sa gasolina, piso hanggang 1.20 naman sa diesel, 70 hanggang 90 centimos ang kada litro ng kerosene. Maayos naman ang kalusugan ni Office of the Vice President, Chief of Staff at Undersecretary Zulaika Lopez batay sa pagsusuri ng mga doktor ng Veterans Memorial Medical Center o BMMC. Ayon sa House Sergeant at Arms na si retired Police General Napoleon Naptaas, lumabas sa evaluation ng mga doktor kay Lopez na normal ang vitals nito gayon din ang kanyang ECG. Sinabi pa ni General Taas kung nakuha nilang report mula sa doktor ng PNP, kasama po si Attorney Lopez sa nagdakala sa kanya sa BMMC, ang resulta po ay normal ang lahat ng vital signs pati na ang ECG. Kaya nagtataka daw kung bakit kinakailangan pang ilipat o ipacheck ito sa St. Luke's. Ayon po kay General Taas, baka naman daw naghahanap lamang ho ng second opinion. Pero sabi ho ng General o ni General Taas, dapat na ito daw pong si Attorney Zulaika Lopez is in pretty good shape. Ay kay General Taas, ang inisyal na obserbasyon ng doktor ng PNP ay maaaring nagkaroon lamang ng panic attack itong si Attorney Lopez. Umapila naman si Senator Bongo sa mga leader sa bansa na magkasundo. Isang tabi muna ang kanilang hindi pagkakanawaan na nakakaapekto na sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Senator Go, hindi dapat naabuso ang rules pagdating sa investigasyon, lalo na ang grounds o pagsasite ng contempt ng isang resource person. Nananawagan din ang senador sa mga kapwa mambabatas ng Kongreso na maghinay-hinay sa pagpapatupad ng citation for contempt. Igalang ang karapatan ng resource person. Reaksyon ito ni Senator Go matapos nga ang ma-cite in contempt si OBP Chief of Staff Zulaika Lopez sa motion ni Deputy Minority Leader Franz Castro. Umapila po ako sa ating kapwa mambabatas na hinay-hinay lang po sa pagpapatupad ng contempt citation at igalang po ang karapatan ng mga resource persons. Alam nyo, natatakot na po ang mga resource persons dahil puro nako-contempt na po sila. Imbis na magiging productive ang resulta ay hindi na po dahil sa takot na po, no? Samantala, binisita naman ni Senator Amy Marcos ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez na nakakonfine sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City.
Sakay ang atin ng Pangulong Bongbong Marcos ng isang helicopter. Dumalaw ito sa tauhan ng pangalawang Pangulo. Sinalubong si Senator Marcos ni Senator Bato de la Rosa, na kasama naman si Senator Bongo na nagbabantay kay Lopez. Sina de la Rosa at Go ang pumalit kay BP Inday Sara na umuwi muna para makita ang kanyang mga anak kahapon ng umaga, pero nagsabing babalik din ito kinagabihan. Tumanggi naman si Senator Marcos na sagutin ang mga tanong ng media kung anong pakay ng kanyang pagdalaw kay Attorney Lopez. Tumanggi rin itong magkomento tungkol sa hakbang ng Kamara laban sa opisyal ng OBP. Matatandaan na ilang beses nang tiniyak ni Senator Marcos ang kanyang suporta at matibay na pakikipagkaibigan kay BP Inday kahit siya pa ang matira na lamang na mag-isa. Ito'y kahit na paminsan pang nakaladkad ang pangalan ni Senator Marcos nang upakan naman ng pangalawang Pangulo si Pangulong BBM at sabing huhukayin niya ang bangkay ng ama ng mga ito at itatapon sa West Philippine Sea. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, posibleng makasuhan ang pangalawang Pangulo alinsunod sa mga ebidensyang makakalap ng ahensya. Samantala, sinabi naman ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, handa silang dinggin ang anumang complaint na hihahain ng kahit sino mang individual. Dadaanan niya ito sa tamang proseso kung saan bibigyan ng pagkakataon ang respondent na sumagot sa reklamong ihahain laban sa kanya. Samantala, inatasan naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng Presidential Security Command paigtingin ang pagbibigay ng seguridad sa first couple. Magbibitiw na sa pwesto bilang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte si Attorney Zuleika Lopez. Kinumpirma ni BP Inday ang desisyon ng kanyang Chief of Staff matapos na makaranas ng matinding trauma bunsod ng kanyang detention sa House of Representatives at posibleng paglipat pa sa kanya sa Women's Correctional. Sinabi ni BP Inday, pumayag siya sa kagustuhan ni Attorney Lopez ngunit tatapusin pa niya nito ang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng issue ng confidential funds. Nang tanungin sa kondisyon ni Lopez, sinahag naman ni BP Inday na nananatiling takot at ayaw magpaiwan ng kanyang Chief of Staff. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na death threat ang kanyang pahayag na may inutusan siyang patayin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Speaker Ferdinand Martin Romualdez gan si First Lady Lisa Araneta Marcos oras na patayin siya. Paliwanag ng Vice Presidente, ibig sabihin lamang anya nito kung may banta sa kanyang buhay at kung mamamatay siya. Patunay lamang din umano ito na walang pakialam sa kanyang seguridad dahil sa mga bagay na kanyang narinig. Depensa pa ng Vice, tulad na lamang ito ng kanyang pahayag noon na huhukayin at ipatatapon ang katawan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea kung hindi titigilan ang mga political attacks. 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga, nakababahalang pag-uugali ni BP Inday nakakagulo lamang sa napakaraming problema na ng bansa. Yan ay ayon kay Senate President Chis Escudero. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Lalo lamang nakagugulo sa napakaraming problema ng bansa ang ipinakikitang hindi magandang pag-uugali ni Vice President Sara Duterte. Ito ang deklarasyon ni Senate President Francis Chis Escudero kasunod ng mga mura at pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Tahas ang tinawag na Escudero na erratic and troubling behavior ang ipinakita ng pangalawang Pangulo sa publiko. Umaasa ang Pangulo ng Senado na humingi ng payo at tulong si VP Sara upang siya'y kumalma at manumbalik ang kanyang tamang pag-iisip upang patuloy niya magampanan ang kanyang responsibilidad bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Ipinaalala ni Escudero na bilang isang halal na opisyal ng bansa ay may responsibilidad itong magpakita ng magandang ehemplo para sa ating mga kababayan at lalo na sa mga bata. Hinimok nitong mga malapit kay VP Sara na payuhan itong iwasan ang hindi magandang pag-uugali na ipinakikita sa publiko at mga criminal statements na lalong nakapagdudulot ng tensyon. Sa isang live video sa social media, narinig ang mga maanghang na pananalita, pagmumura at pagbabanta ni VP Sara Duterte dahil sa nais ng Kamara de Representantes na ilipat ng kulungan ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Raymond. O baka kayo nag-aabang ng panibagong teleserye sa Kongreso at Senado, ha? Wag lang ho popcorn ang ating baunin. Dapat meron din tayong tsokolate. Ito magandang pamasko, ha? Tangerine chocolate. Ano ba itong tangerine chocolate? Ito po ay produkto, brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon na nagpo-produce po ang mga magsasaka ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Wala po sila sa mga department store, sa mga grocery store, online lang po sila available. Kaya binabanggit ho natin yung numero. O dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Nandyan din po yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ulitin natin, ha, tangerinechocolate.ph o dili kaya sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating ekonomiya. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga, magtutungo bukas ang Pangulong Bongbong Marcos sa United Arab Emirates. Ito para makipagpulong kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tungo sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa. Pero pagkatapos nito, kailangan din agad umuwi ng Pilipinas ng Pangulo, kaya tinihiling nito ang pangunawa ng Filipino community sa UAE na hindi na niya makakaharap. Magandang umaga po sa ating mga seafarers, sa ating pong mga OFW dyan po sa Middle East. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Magandang umaga sa mga Pilipino sa Taipei, Taiwan at sa Hong Kong. Muli naman ginit ni Senator Bongo ang pagbibigyan ng proteksyon sa bawat manggagawang Pilipino. At isa ito sa kanya advokasya ang tiyaking na nabibigyan ng proteksyon ang bawat manggagawa sa bansa. Ginawa ni Senator Gong pahayag sa 89th founding anniversary ng National Convention ng National Master Plumbers Association of the Philippines o NAMPAP na ginanap naman sa Davao City. Ipinarating ni Senator Gong ang kanyang paghanga sa dedikasyon ng mga tubero sa kanilang trabaho at kinilala ang kanilang papel para sa pagpapanatiling malinis at ligtas ang tubig ng bawat tahanang Pilipino. Sa nasabing okasyon, iginit ni Senator Go ang mahalagang pagsusulong ng global competitiveness ng mga tuberong Pinoy sa harap ng pabagong pagsubok at mga oportunidad na dumarating sa industriya ng mga tubero. Maganda umaga, Pilipinas! 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Uy, si Aga Mulak ayaw daw na makipag-partner sa mga batang leading lady. Wala, bakit kaya? Silosa ba si Charlene? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Tapos na raw si Aga Mulak sa mga pelikulang ipinapartner siya sa mas batang leading lady. Yan ang ilan sa mga pahayag niya sa nakaraang grand launch ng pelikula nilang Uninvited. Kung maari lang ay gusto na raw sana niyang gumanap ng pelikulang nababagay sa edad niyang 55. Nakaka-flatter naman daw sa kanya na ipinapartner siya sa mas batang leading lady, pero sana raw ay iyong makakatotohanan na sa totoo lang ay parang anak na raw niya itong mga naging leading lady niya. Isa na nga rito noon ay si Julia Barreto. Pero ngayon ay gusto niya itong pelikula niyang Uninvited kasama si Miss Vilma Santos at Nadine Lustre. Mabuti na lang daw at anak niya rito si Nadine. Hindi leading lady, kaya excited siya at gustong-gusto niya ang ginagawa niya sa pelikulang ito. Narito ang iba pang pahayag ni Aga Mulak. Sabi ko, Nadine, puta na, hindi kita leading lady, no? Kasi kung leading lady kita, namumroblema na naman ako dito. Parang ang bata na naman ang leading lady ko. At least dito makatotohanan na. Sabi ko, anak kita rito. Pahayag ni Aga Mulak. Itong pelikula ni na Aga, Vilma at Nadine na Uninvited ay entry ng Mentor Production sa 50th Metro Manila Film Festival. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! 52 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oras na para tayo po ay mag-ultabayo, ha? Pero sabi nga ng mga doktor, ng mga dalubhasa,
Dalawang kapsula isang oras bago matulog, mas maganda din daw po yun, ano, ha? Para ma-achieve natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ano bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito para habang tayo natutulog, naitataboy ang mga toksin sa ating katawan. Dahil once pumasok po ito sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang commander ng ating immune system ayon po sa mga dalubhasa. At nakatutulong din ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, nakapagpahinga ang katawan, lumalakas po tayo at nagkakaroon doon ng panibagong sigla. Mas magandang disposisyon pagkagising sa kinabukasan. Ayan, para kaya sa panahon na matindi ang hamon ng pagod, puyat at saka ng stress, kailangan mag-Ultabayo. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang nagaling po sa Theoxistal Ventures. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Available din po ito sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug Stores nationwide. Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ultabayo, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Maganda umaga, Pilipinas! 54 makalipas ang alas 4. Pilipinas! 55 makalipas ang alas 4, namumurong Mount Cheme ang BAM elections sa susunod na taon. Ito naman sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos bilang konsiderasyon sa desisyon ng Korte Suprema na ihiwalay ang Sulu sa Bangsamoro Region. Ayon sa Pangulo, pinag-aaralan na nila ang pagpapaliban sa halalan sa BARM dahil sa maraming implikasyon ng nasabing desisyon. Gaya na lamang ng 7 distrito na dating nasa Sulu, ngunit ngayon mawawala na po ng kongresista at probinsya. Ang mawawala na sa mga kongresista at probinsya. Meron ding 8 munisipalidad na 8 distrito at walang probinsya. Pero nanalo sa plebisito kaya't kasama nga po ang kaya kasama sa BARM. Dahil anya sa pag-aalis ng lalawigan ng Sulu, kailangang palitan ng batas at trabahuin ang Transition Authority. Hanggat maaari, gagawin namin na isasabay natin. Pero kung hindi kaya, mas mabuti nang maging tama kaysa sa imadali natin tapos magkadululan. Harap naman si Senator Amy Marcos sa Cooperative Forum on Social Enterprise Development ng Center for Community Transformation sa Tagaytay City. Inimbitahan ng kapatid ng Pangulo na maging guest of honor at speaker ng nasabing aktibidad gaganapin sa Tagaytay Retreat and Training Center alas 11 ngayong araw o alas 11 ng umaga. Ayon kay Senator Amy, mahalaga ang nasabing forum dahil pagkakataon nito upang lubos na maunawaan at mapalakas ang social enterprise sa bansa na nakatutulong para sa pangkabuang pagpapalago ng ekonomiya. Binanggit pa niya ang isang pag-aaral ng Bayan Innovation Group noong 2021 kung saan lumitaw na may kakulangan sa pag-unawa kung ano talaga ang social enterprises maski sa social entrepreneurs at kung anong tunay na layunin nito. Sinabi pa ni Senator Marcos na nagdudulot ito ng negatibong implikasyon sa growth at effectiveness ng sektor tungo sa pangmatagalang sustainability. Idiniin pa ng senadora na malaki ang potensyal ng social enterprises na makapagambag ng bulto sa gross domestic product ng bansa at magkaroon ng positibong developmental outcomes. Patuloy na nananawagan ng hustisya para sa mga nasawi sa Maguindanao Massacre sa pagunita ng ika-15 taong anibersaryo nito. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni dating Maguindanao Governor Ismael Toto Magudadato, hanggang ngayon patuloy pa rin ang paghanap ng mga suspect o sa mga suspect sa madungog krimen. Mahigit pa kasi sa 80 na mga suspect na sangkot sa naturang massacre ang hindi pa nahuhuli ng mga otoridad. Pero ganun pa man, lagi tayong umaapila sa mga kinahukulan na sana po kung may makita man sila at may marinig man sila, may mga report man na kagad-agad nilang damputin upang sa ganun ay managot sila sa mga karahasang nagawa nila. 15 taon nang nakalilipas o noong November 23, 2009, naganap ang itinuturing na pinakamatinding pag-atake sa mga mamamahayag sa kasaysayan ng mundo
Nasa 58 ang kabuang mga namatay sa naturang trahedya. 32 sa kanila ay mga mamamahayag na pinagbabaril, walang kalaban-laban gamit ang high-powered firearms. Sinamahan lamang nila si Mrs. Magudanato sa paghahain ng kanyang kandidatura sa pagkagobernador ng Maguindanao. Kumakatawan siya kay Toto noon. Sa huling tala, 44 na suspect na ang nahuli at nakasuhan habang 88 pa ang nagtatago pa rin sa batas. Umapila naman ang Philippine Chamber of Customs Broker Incorporated sa Pangulong Bongbong Marcos. Solusyonan na ang problema ng mga forwarding company sa NAIA. Kaugnay ito ng 2 gate na may ramp access na isinara sa utos ng korte para sa distribusyon ng mga shipment sa mga warehouse. Naliham ni Dr. Anthony Cristobal kay Pangulong BBM, nakasaad ang kanilang pasasalamat sa Pangulo sa pag-take over na ng pribadong sektor sa pambansang paliparan. Ngayon pa man, nakasaad pa rin dito ang kanilang problema sa matagal na distribusyon ng mga parcel bunsod ng kakulangan ng warehouse space na pinabigat pa ng pagsasara ng 2 gate na daan sana upang direktang makuha sa mga eroplano ang mga shipment at madala sa katabing warehouse. Umaasa ang PCCB na masusolusyonan ito lalong madaling panahon upang masolusyonan ang pagdami na naman ng mga kargo sa mga paliparan dahil nagsisimula na ang Christmas season. Ayun. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na umaga, kasama na natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, good morning. Hello at good morning po sa ating lahat. Yung amihan ay maabot pa rin sa hanggang extreme northern Luzon, kaya makakaasa ng malamig na simoy ng hangin dulot nito. At samantala, yung intertropical convergence zone ang nakakapekto sa Mindanao. Kaya sa mga susunod na 24 oras, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Samantalang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa buong Mindanao. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay magiging maganda at maliwas sa panahon ngayong araw, pero may chance pa rin ng mga sandaling isolated na pag-ulan. Wala tayong gale warning ngayong araw, pero pinaingat po namin ating mga kababayan lalo po sa may extreme North Luzon na medyo malakas ang hangin, kaya asahan ng mga katamtaman hanggang sa mahalo ng ating karagatan doon. Walang LPA o bagyo na monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ganoon din sa parte ng Dagat Pasipiko. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio. Ayan, maganda na ho lagyan ng panahon ha. Wala nang excuse ha, mga mister. Pwede na tayong maglaba, magkula at mag-ayos ng ating mga labada. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung ang gusto ninyo residential area na hindi binabaha, kaya yung ginawa ni Malu Cabral, bumili ng mga units dyan po sa Westchester Realty. Yung mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor at saka Samira. Nandyan din po yung Severa Prestige. Sabi ni Malu Cabral, flood-free yung lugar na yan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Avail nyo po itong mga proyekto ho ng Westchester Realty na siyang pinakamura na ngayong ready for occupancy unit sa buong housing industry. 5% lamang down payment, pwede pang gives. Kaya with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Abay, nasa loob po ng township ang palengke, simbahan, eskwelahan, pati munisipyo at iba pang mga amenities gaya ho ng mga grocery stores at marami pang iba. Napakalapit lamang din po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng kotse sa Disyembre. Ang rapon ho nila ngayong Pasko ha. So bagong bahay mo, bago pang tsukot mo kung ikaw lucky buyer. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH,
a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Europe, ha? Pamasukin natin dyan sa Sweden, sa Switzerland, at saka sa France. Bonjour! Itinalaga bilang bagong hepe ng National Capital Regional Police Office si Brigadier General Antonio Aberin. Kasunod dito ng tuloy ang pagkakasiba kay Major General Sidney Ernia at Major General Ronnie Francis Cariaga na unang sinuspende ng 10 araw dahil sa manoy anomalya sa ni-raid ng Scam Hub sa Maynila. Sa programang Special on Saturday, sinabi ni Aberin na hindi nila kukonsintihin ang sinumang madidiskubreng may ginagawang katiwalian ng mga pulis. Pero pagtiyak na Aberin, dadaan sa due process sa mga pulis na mahuhuli at hindi naman sila ipapahiya. Mag-i-inspect din po tayo pero in a way na mas humane po yung inspection po natin na kahit na wala pong media, mag-i-inspect po tayo. Very good. Yung mas maganda po yun para maproteksyonan din po yung integridad at pagkatao po ng mga pulis po natin. Kasama talaga dapat hindi natin tolerate yung yung mali, mga kalokohan at saka tiwaling pulis is anon pa rin. We will give them due process in case may mga supply po sa kanila. Nagpasaklolo sa Department of Migrant Workers ang kapatid ng Pinay drug mule convict na si Mary Jane Veloso na nakaranas umano ng pangmumulestya mula sa kanyang kasalukuyang amo sa Saudi Arabia. Ito yung dinulog ng kapatid ni Veloso sa video call nito kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers nang bumisita ang kalihim sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija. Kwento ng kapatid ni Mary Jane, 2 beses siyang niyakap patalikod at naisumbong na niya ito sa asawa ng kanyang babaeng amo pero ayaw maniwala. Inakusahan pa siya ng babaeng amo na tila gusto niya ang ginagawa sa kanya ng mister nito. Pagtiyak naman ni Kakdak, tutugunan nilang sitwasyon habang umaasa naman ang pamilya Veloso na tuluyang makakauwi na si Mary Jane kasama ang kapatid bago pa magpasko. Nawala naman ang tirahan ng nasa 2,000 pamilya matapos ang sunog sa Puting Bato sa Tondo, Maynila kahapon. Sa report ng Bureau of Fire Protection, 1,000 kabahayan ang naabo. Kasunod ng sunog na nagsimula sa isang bakery dakong alas 7:59 na umaga, na ideklarang under control alas 2 na ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nahirapan silang apunahin ang sunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy sa kabahayan. Nagawa lamang ng mga light material habang kulang din anya ang supply ng tubig. Pansamantala namang nanunuluyan ng mga residenteng nawala ng tirahan sa Delpan Evacuation Center. Ay, susme, ang ibang panig ho ng mundo gumagamit na ng compressed air foam system. Sa atin hanggang ngayon, tubig pa rin. Pag walang tubig, edi ala din hong pamatay ng sunog. Nag-vigil rally ang ilang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, kung saan nakakumpay ng kanyang staff na si Atty. Zulaika Lopez nitong Sabado. Ito bilang suporta sa Vice Presidente sa gitna ng isyong kinakaharap nito gaya ng investigasyon ng Kamara sa paggamit ng pondo ng mga ahensyang kanyang pinamunuan. Ilan sa mga supporters din ito ang nag-overnight sa tapat ng gate ng ospital naghintay ng update. Sinamahan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Duterte nagbantay kay Lopez sa ospital. Siniguro naman ang Armed Forces of the Philippines na mananatili itong non-partisan, tapat sa konstitusyon at chain of command sa gitna ng iringan sa administrasyon. Kasabay ito ng panawagan ng AFP sa publiko na manindigan laban sa mga nagnanais na pagwatak-watakin ang mga Pilipino. Ayon sa AFP Chief of Staff na si General Romeo Browner Jr., isang profesional na organisasyon ang Armed Forces of the Philippines na may mandatong protektahan ang sambayanan at ang Estado. Mas marami rin na niya ang kinakaharap na ibang hamon ng bansa kaya't kinakailangan ng pagkakaisa ng publiko at ng mga sundalo. Panawagan ito sa publiko manatiling kalmado at panghawakan ang kahalagahan ng nasyonalismo na gamay sa panahon ng mga kinakaharap nating hamon. Rinikaya taman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at iba pang bansa na suportahan ang posisyon ng Pilipinas sa isyu ng pinagagawang West Philippine Sea. Ginawa ng leader ng Kamarang Apela sa Trilateral Commission, isang non-government organization na nagtitipon-tipon
Kasama ang pinuno mula sa rehiyon at iba pang bahagi ng mundo upang talakayin ang mahalagang usapin. Tinukoy na Romualdez ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na kumikilala sa 200 milyang exclusive economic zone ng bansa alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at binabaliwala ang pag-angkin ng China sa South China Sea kabilang ng mga lugar na nasa loob ng West Philippine Sea. Paliwanag pa ng leader ng Kamara, may malaking papel ang ASEAN sa pagpapalaganap ng kooperasyon at rules-based order sa rehiyon. Ipinahig nito na bagamat mahalaga ang seguridad, ito ay dapat na kaalinsabay din sa pag-unlad naman ng mga ekonomiya. 9 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga naman ang lakad natin ngayong araw nito. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng Family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong Family Rubbing Compound Improved Cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagang tunog. 11,000. Oh. 11,000 po yan. 11,000 po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Kaya habang kayo po ay nagsha-shower, gamit ang Shield Bath Soap o naghuhugas ng plato, gamit ang Smart Dishwashing, pag-isip-isipan na ho natin ano ba itong ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon ng 11,000 pesos. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin ha, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At nung naman sa mga sasali sa atin online na ba kinakailangan, meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! 5:11 ang oras sa buong Kapuluan. Kasama na natin si Engineer Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Mayor Guillen, magandang umaga po sa inyo, Administrator. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa atin lahat po. Naimbag na bigat na apo. Kaya daw mukhang iimbestigahan daw kayo ng Senado. Dahil dito sa problema ng rehabilitation ng Bulo Small Water Irrigation Project yan po sa San Miguel, Bulacan. Number one, Engineer, Administrator, ano bang status talaga nitong Bulo Small River Irrigation Project na ito? Mukhang ang nakarating po sa ating mahal na senator, si Senator Tolfo, ay hindi po gumagana yung dam, sir. Gumagana naman po ito. May mga, alam niyo naman po kasi ito, noong 2022, tamaan kasi ito ng bagyo. So may mga part po siya, yung mga sa irrigation facilities po ba, na nasira. Nasira naman pong pinupundahan po natin yearly po. So, gumagana. Hindi siya sira-sira. Hindi naman po, gumagana po ito. Marami pong nakikinabang po dito. Kasi ang report po sa kanya ay hindi pa po ito nagagamit. Matagal na po itong nagagamit, sir. Nagagamit for irrigation ng ating mga palayan? Yes. Opo. Nagagamit po. Ang nung last year lang po, nakita namin kasi yan, merong part po yung South Main Canal na merong may leak. Pero hindi naman po ibig sabihin lahat po ay hindi nagagamit. So, marami naman pong mga farmers na po natin ang nakikinabang po dyan. In fact, more than, ang target po kasi na to is around mga 400 hectares po eh. So, marami na pong ating farmers po ang nakikinabang po dito. Okay. Nagpadala na ba kayo ng mga picture o ng update kay Senator? Para makita niya na hindi naman totoo yung binabanggit na hindi ito gumagana.
Opo naman, kaya lang siyempre medyo ayaw nga pong maniwala sir, kaya ang sabi ko noon, di sana tingnan, joint inspection, makita natin na talaga naman pong napapakinabangan po ng ating mga magsasaka naman, Baka sana naman po baka naman po may nila kami para po maliwanagan po. Baka naman merong ang nagrereklamo dahil hindi sila nakikinabang. Baka may hindi ho na lahat ho ba ng mga, pero syempre dapat ang makikinabang dito yung mga miyembro ho ng Irrigators Association, di ba? Tama po sir. Oo. Meron naman po talagang for repair po yun. Inaabang pa naman po natin. Kaya lang, again, nung last year po kasi, maliit lang kasi ang pundo lang niya. Sa dami po kasi ng may sir, hindi naman po namin lahat nare-repair. Pero hindi ho totoong walang nung nasira po ito, ginawa po ito ng contractor at their own cost. So wala po kaming ginagastos sa niya dyan na yung nasira nun sa contractor. Siya rin po ang nagpagawa. Nung may bagyong Karding yata kasi yung tumama noon. Ano sinasabing ang laki-laking pondo nila? Wala pa palang nagagastos dito. Ang nakikita po kasi ng ating mga senador, yung kasing budget po ng mga GOCCs, under kasi ng maintenance and other operating expenses pag nirelease po sa GAA. So ang issue niya po kasi, may mga projects po kami katulad ng Balog-Balog na may naka-earmark po doon na pondo kung sakaling matuloy na yung phase 2, ang intindi ho niya kasi is maintenance yun. Ina-explain po naman namin na hindi ho maintenance yun, hindi yun lamang ang description kasi ng GAA doon sa pondo ng mga GOCCs. Kaya mas maganda nga na maimbestigahan na para makita niya na mali yung impormasyong nakarating. Opo naman po. Kagaya ng sinasabi, noong nakaraang taon na naman po, yung sumbong sa kanya, yung itong Sulbec Dam natin sa Ilocos Norte, na napakalaki ng slippage. Sinabi ko naman po kasi sa kanya na nung pumasok kasi ako dyan sa NIA, tinignan na ho namin yung mga may problema sa yung sa construction, kung may delay. Pinaayos ko naman, sabi ko matatapos na. Ang report na naman po sa kanya, malaki ang slippage. Pero natapos naman po namin po ng last year pa ho yun. Siguro para pinakamaganda, ipadala na lang natin. Baka pwede nyo kami padalahan ho ng video din, admin, para makita natin kung talagang na gumagana ito, at sabi nyo nga, wala pa naman palang nagagastos. Hindi totoo na mayroong 50 million na nagastos dito para sa rehabilitation. Wala pong ganon na halagang nagastos po namin dyan sa repair na sinasabi niya. Sir, kung pupunta lang kayo sa dito sa Facebook page ng NIA, nandun naman hindi lang siguro na nakikita. Pati yung mga testimony ho ng mga farmers doon, nakikita mo naman doon Sige. Talagang marami pong nakikinabang po. Pahahanap nga itong binabanggit na para maihabol, baka pwede natin, hindi ko natin maihabol ngayon, bukas natin ihabol, kasi hindi nga naman fair na naaakusahan pagkatapos gumagana naman. Teka nga pala, admin, yung bang contract growing na binabanggit ninyo, magtutuloy pa next year? Oo po naman. Lalo pong pinalaki ito ngayon kasi convergence na po namin ng Department of Agriculture ito sa pangunguna ni Secretary Laurel. Yun pong 40,000 na initial na area po namin itong taon na ito, magiging 250,000 po yan next year. So lalo pong lalaki po ito. Okay. Pero kailan mag-start yung cropping na yun? Yung March cropping? Ito pong may nasimulan po kami itong itong October, November. So may maaani na po ng February. So yun. Tapos magtatanim po ulit kami ng March. Maani naman po yun ng June, July. So magkakaroon po kami ng third cropping natin, yung double dry cropping na tinatawag po. So yung itinanim ng October, maha-harvest na by February. So asahan na by February po. By February. Tapos i-distribute din uli yun through Kadiwa or pwedeng diretso sa mga palengke? Through Kadiwa Centers po, pero Kadiwa. Ang move po kasi ng DA ngayon, pinaparami po nila yung mga Kadiwa Centers natin. Marami pong magbubukas sa mga Kadiwa Centers.
At patuloy po hong pinapadagdagan ito ng Secretary Laurel Sir. Oo. Tsaka dagdagan din talaga sana yung pondo natin sa irrigation, para ma-irrigate na rin ho yung mga nyugan, yung mga kakawan, Mga high value crops. Oo, yung mga high value crops Sir, natin. yan ang malaking pasasalamat po namin sa Kongreso sa pamumuno ni Speaker Romualdez po. Dahil lagi po nilang dinadagdagan yung pondo namin, katulad po last year 40 billion lang yung pondo namin, dinagdagan po nila ng 40 billion lamang, nabawasan po sa Senate pero at least ang final is 72. Ngayon po 40 billion ulit ang pondo namin, dinadagdagan nila ng 50 billion ulit. Sana suportahan po ito ng Senado. Okay, sige. Kaya laking pasalamat po namin kay Speaker Romualdez po. Okay, sige. Pahanap po namin yung video ng Bolo River Irrigation admin, ha. In the meantime, thank you for joining us, ha. Just Gina. Thank you po. Salamat po, sir. Opo, magandang umaga. Si Engineer Eduardo Eddie Galien ng National Irrigation Administration. Maganda umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tayo sa mga balita. Nagpahayag ng suporta ang senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondo kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng nangyayaring drama sa Kamara de Representantes. Nagpasalamat din siya sa pangalawang Pangulo at sa mga tinatawag niyang mga bayani ng Office of the Vice President na nagsilbing tulay upang sumingaw ang lahat ng mga butas sa gobyerno. Tiniyag na Attorney Bondok na laban din siya o ang laban niya ay laban din ni BP Inday at ng OBP Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Kasabi nito, sinabi ng abogado dapat maghain ng writ of habeas corpus para kay Attorney Lopez na ipinalilipat ng House Committee on Good Governance and Public Accountability sa Women's Correctional Facility. Siguraduhan niyang idideklara ng korte na walang legal na batayan ang pagkukulong ng Kamara sa Chief of Staff na BP Inday. Binigyan din pa ni Attorney Bondok na sumusobra ang mga kongresista at pinayuhan ng mga ito na isang tribuna ang kulay ng politika. Si Attorney Bondok ay kumakandidato sa ilalim ng Partido Demokratikong Pilipino na pinamumunuan ni dating Pangulong Digong Duterte. Kwentong barbero lamang at bunga lamang umano ng iminasyon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nais umano siyang ipapatay ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Ayon kay Dalipe, yung drama-drama niya ay pambubudol. Diversionary lamang daw po at nililihis ang issue sa tamang paggamit ng 612.5 billion pesos na confidential at intelligence fund na natanggap ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Dalipe, hanggang sa ngayon na hindi pa naipapaliwanag ni BP Sara at ng kanyang mga opisyal kung paano ginastos ang pondo mula sa buwis ng taong bayan. Dapat umanong imbestigahan at kasuhan kung kinakailangan si BP Inday Sara dahil sa pagsasapubliko ng kanyang pakikipag-usap sa isang hitman para patayin si Pangulong BBM. Punto ni Bukidnon Representative John Keith Flores, isa ring abogado, kung may nakukulong dahil sa bomb joke ka. Higit na may naghihintay ng kaparusahan sa mga pagbabanta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Sinabi ni Flores na kung ang simpleng bomb joke ang nagiging dahilan para maaresto at ikulong ang isang tao, paano pa kaya daw ang pagbabanta ng kamatayan laban sa Pangulo? Ang death threat ayon kay Congressman Flores ay hindi dapat na ipagwalang bahala. Binatikos din ni House Deputy Majority Leader at La Union First District Representative Paolo Ortega si BP Inday dahil sa kanyang padalos-dalos at mapanganib na pahayag. Posible umanong indikasyon ito na kailangan na siyang sumailalim sa isang psychological evaluation. Ayon kay Ortega, hindi normal ang ganitong klase ng pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Dapat nang tanungin kung nasa tamang pag-iisip pa ba si BP Inday. Iginit ni Ortega, lumampas na sa kanyang hangganan ng Vice Presidente sa utos nito sa isang hindi pinangalanang individual na itinuturing niyang isang assassin. Maganda umaga, Pilipinas!
Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, sa mga taga-barangay San Jose, Mandaluyong City, lakasan ninyo inyong mga radyo. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Radyo at saka telebisyon siyempre, ha? Ayan, ha? Barangay San Jose, Mandaluyong City. Maganda umaga, Pilipinas! DSWD agad namang nagpadala ng relief assistance sa mga biktima ng sunog sa Isla Puting Bato. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Hindi pa tuluyang naapula ang malaking sunog sa Isla Puting Bato. Ay dumating na sa Delpan Evacuation Center sa Tondo, Maynila ang agarang tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga apektadong mga pamilya. Ito'y kasunod ng direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa NCR Field Office ng ahensya na magpadala na ng family food packs habang nasusunog ang libong bilang ng mga kabahayan sa lugar. Sa pamamagitan ng DSWD Quick Response Team ay mabilis na nagpamahagi ang mga relief goods sa mga apektadong residente sa tulong ng mga kawani ng ahensya, lokal na pamahalaan ng Maynila at mga volunteers. Bukod sa family food packs, ay agad ding idineploy ng DSWD Field Office NCR ang Mobile Command Center upang magamit para sa komunikasyon sa pamilya ng mga biktima sa pamamagitan ng libreng koneksyon ng Wi-Fi at kuryente. Sa pagtaya ng Manila City Government ay nasa 2,000 bilang ng pamilya ang nawalan ng bahay sa malaking sunog sa Isla Puting Bato kahapon ng umaga. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. 5:29 ang oras sa buong Kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong at sa Macau, ha? Kumusta na po kayo? Pag uwi nyo ng Pilipinas, wag na lang magbaon ng imported na tsokolate. Meron na tayong tangerine chocolate, yung pro produkto ng mga magnaniog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng antikalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Nandiyan po yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng atin pong mga magsasaka. Kaya ano pang po pwede ho natin maitulong sa ating mga kababayang magsasaka, lalong-lalo na dyan po sa mga magnaniyog, dyan po sa lalawigan ng Quezon, kundi antangkilikin ang kanila pong mga produkto. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng Department of Science and Technology at saka ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! 5:31 37 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ulitin natin, ha, nasa Barangay San Jose, Mandaluyong City ang tropa ni Sherwin Alparo, ha. Ang tabayanan nyo dyan, pinabulaanan ni House Secretary General Reginald Velasco ang mga alegasyon ng Office of the Vice President tungkol sa pagdetine sa Chief of Staff nito na si Attorney Zulaika Lopez. Sinabi ni Velasco na hindi totoong wala silang pinayagang makapasok na abogado na makasama ni Attorney Lopez. Sa katunayan naman, kasama ni Lopez si BP Sara at isa pang abogado, si Attorney Lito Go. At nakapagka-press conference pa nga sila, Itinanggi rin ni Velasco na kinumpis ka ang cellphone. Iginiit po na may time limit lamang ang paggamit nito bilang bahagi ng security protocol. Wala din naman ang katotohanan na na-delay ang pagpasok ng medical response ng makaranas ng pagsusuka at sintomas ng panic attack si Attorney Zulaika Lopez. 38 na makalipas ang alas 5 na umaga, eto na si Sherwin Alparo. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo.
Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamas po! Merry Christmas, Ninong Sherwin. Yes, magandang umaga Kuya Angel at nako, ang aga-aga hindi pa pumuputok ang liwanag pero itong luto na yung mga ulam dito sa isang kainan na to dito. Kainan na, bahay pa. Dito yan sa Barangay San Jose sa Mandaluyong City at na-chepuhan natin. Tignan mo, yun yung kanilang TV, oh. Kitang-kita. Ay, TV. Kanilang cellphone. Yan, malakasan na nakikinig siya at nanonood ng Deezer H habang sila nagluluto. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ang pangalan ba, Ate? Maria Aba po. Ano na? Maria Aba. Ate Maria. At si Maria Aba. Angel, tignan mo naman. Ang dami maglagay ng pansit. Hindi ba kayo lugi niyan? Hindi naman po. Parang gusto na ilagay ng buong lalagyan sa plastic. Hindi naman po. Kano order ng pansit? 25 po. 25 lang yun. Ang dami-dami. Palagi kayo nakatune in sa Disari. Opo, araw-araw po. Sino pa po rito announce pag umaga? Angelo Palmones. Angelo Palmones! Bigyan ng 1,000 pesos yan! Angelo Palmones! Tignan mo. Ayan, nakatago kasi 1,000. Ayan, naipit. Thank you po. Maraming. At syempre, may 1,000 pesos dahil meron ka ring Diesel Ace Grocery! Yan, ha? Pamasko. Agang pamasko para sa'yo. At syempre, dahil mainit magluto, eto, meron kang Diesel Ace umbrella! Salamat po. Salamat po. Ay, ako, okay, Angel, talagang tuwang-tuwa to si Ate Maria at itong kanyang bit-bit at tangan-tangan itong kanyang Noche Buena basket. At sinong palagi kayo nakikinig, nanonood, ano yung oras kayo nagsisimula magluto? Alas 5 po. Mga alas 4:30, ganun po. Alas 4, nakatune in na kayo sa Disney. Opo. Talagang maaga at dahil maaga ang pagtutok, maaga rin ang papremyo kay Ate Maria. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H para sa Deezer H Pasko Panalo Promo. Artist number 6, Sherwin Battle para Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, dyan ka rin mag-iikot sa Barangay San Jose? Dito lang. Diyan lang kayo sa area. Sige, lakasan pa ng radyo at saka TV, ha? Adobong maluto. Ayan. Sige. Adobong maluto para makakain. Ang sarap ng amoy. Angel, grabe. Mukhang hindi ka naman yata pa mag-iikot, eh. Mukhang titira ka na naman ng pansit dyan. Ikot talaga, oo. Maya tayo mag-iikot. Titirahin mo natin pansit sa adobo. Sige. Salamat, Sherwin. Back to you, Angel. Maraming salamat, Sherwin Alparo. Nandyan po sa Barangay San Jose, Mandaluyong City. Nag-iikot para manghuli at bibigyan ang mahuhuli ng 1,000 pesos. Maganda umaga, Pilipinas! Lakasan nyo lang mga radyo nyo. Malay nyo, matsyempohan kayo. At doon ho sa mga gustong sumali, 11,000. 11,000 ang naghihintay ng premyo sa ating mahiwagang tunog. Bigyan nga natin uli. Sample. Basta isang bagay portable. Electronic na bagay na portable. Yung pangalawang item ay mahalaga pero hindi basta-basta na ibebenta. Maganda umaga, Pilipinas! Inaasahang maaprubahan ngayong linggo ang panukalang 6.352 trillion peso national budget para sa 2025. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, planong ipasa ng Senado ang General Appropriations Bill ilunsunod sa timeline itinakda ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sabi ni Estrada, inidap na lamang ng Senate Finance Committee ang bersyon ng Kamara sa Budget Office ng Vice President kung saan natampiyasan ang alokasyon ng 1.3 billion pesos. Yan pa man, maaari pa niyang mabago ito oras na magpulong ang Bicameral Conference Committee. Pero ang sabi nga po ni Senator Amy nung huling mag-attend siya ng BICAM, tapos na yung pulong at maraming mga insertion. Sana naman ngayon wala na pong insertion, ha? Maganda pag-gising nyo, dapat kasi magandang tulog para magandang gising. Andiyan po tumutulong sa atin ang Ultabayo. Ano ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Duman po yan sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan at doon ho na patunayan na nakatutulong po itong Ultabayo o ang postbiotic sa pagkakaroon natin ng mahimbing at magandang tulog. Siyempre, pagka
pagka nakatulog ka ng mahimbing, nakapagpahinga ka, lumalakas po muli ang ating immune system. Hindi po lang dahil sa nakatulog ka, kundi dahil po ang Ultabio o postbiotic, meron pong tagline na 50 billion cells ng Lactococcus lactis plasma. Kaya pagpasok nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang tinatawag ng mga dalubhasa ng mga eksperto natin na commander ng ating immune system. Kaya pagka na-activate po yung commander ng ating immune system, habang tayo natutulog, itinataboy po yung mga toxins sa ating katawan. Kaya napapalakas muli ang ating immunity. Siyempre, pagka malakas ang ating immunity, nalalabanan natin ang iba't ibang mga sakit. Ang Ultabio po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na ito po ay galing sa Theoxis Health Ventures. Para po sa karagdagang mga katanungan, mga paglilinaw, mag-text kayo sa 0917-110-6580. Available din po ang Ultabio sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Huwag ho natin kalimutan, ang Ultabio po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, ito po hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. SP Doc Boy Marabilia. Aba, birthday din ngayon ha. At saka si ABC Captain Milo Maulion ng Udjongan Romblon. Ayan, binabati sila ni Bukal Provincial Board Member Bing Solis. Mambing, good morning po sa inyo. Siyempre, batiin na rin natin si Mayor Gard Montojo ng Romblon. O, kumusta na yung mga marmol nyo dyan, ha? Magandang umaga. Uy, birthday din pala ni Ma'am Peli. Si Ate Peli, ano? Ate Peli, dyan po sa Court of Appeals, dyan po sa Cebu. Mula po sa tanggapan ni Justice Corpin. Ayan, Ma'am Peli, happy birthday, ha? Mukhang may magpapa-breakfast dyan ho sa Cebu. May buntag sa mating pamilya natin yan sa Subo. Oras mo na sa buong kumpuloan, 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga taga Batarasa, Palawan. Alas 5:49 ang oras sa buong kapuluan. Timbog sa isang drug bypass operation ng isang guro at 4 na iba pa. Nakakunan ho sila ng 3.4 million pesos na halaga ng Met sa Marawi City. Huli sa akto ang 5 na kinabibilangan ng isang menor de edad sa entrapment operation ng mga otoridad. Kaya't walang nagawa kundi sumuko na lamang. Higit sa 500 gramo ng shabu ang nasamsam sa kanila, kabilang ang isa pang hindi rehistradong kotse na pinaniwala ang ginagamit ng mga suspect sa kanilang pakikipagtransaksyon. Naharap ngayon ang 4 na suspect kasama ang teacher sa kasong paglabag na Republic Act 9165, habang i-turnover naman sa Ministry of Social Services and Development ang batang nahuli. Ay, sus, may kailan ba matatapos ang problema natin sa illegal drugs, ano ha? Umakyat na sa 13 ang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Nika, Opel at Pipito. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 pa lamang sa nasabing bilang ang tiniyak o naberipika na ng mga regional offices. Maliban pa dito, 17 nasugatan, 3 pa rin ang nawawalang individual dahil sa 3 huling bagyong nanalasa sa bansa. May kabuuan ng 4.2 million pesos o
hindi 4.2 million. 4.2 million katao. 1.1 million families ang naapektuhan ng bagyo na puminsala sa halos 40 probinsya. Bagamat na ilang linggo na nakalilipas, mahigit pa rin sa 100,000 katao ang nananatili sa mga evacuation center hanggang sa mga oras na ito. Kaya nga po, bukod ho siguro sa mga relief operations na ating pong ginagawa, isaalang-alang na rin ho natin yung pong re-relocate ho sa kanila. Doon ho sa mga sektor, doon ho sa mga kabahayan na talagang vulnerable po sa mga flash flood, tsaka sa mga landslide. Dahil ang problema ho doon, kahit na anong gawin ho natin, walang katapusan yung pong paglalagay sa bingit sa panganib nitong ating pong mga kababayan. Kaya pakiusap po natin, baka po pwede ho natin tingnan ho talaga yung mga relocation na. Isaalang-alang na yung relocation. At higit sa lahat, ibalik ho natin ang sigla ng bundok. Simulan ho natin sa pagtatanim ng kawayan na magsisilbi pong economic buffer zone. Sabi ko nga ho sa inyo kapag ang tinanim lang ho natin sa taas ng bundok ay mga puno, yung mga dipterocarps, 2-3 taon, hindi na po puno ang tingin dyan ng mga stakeholders, nung pong mga mag-uling at mga magkakahoy. Ang tingin ho nila dyan ay pera na. Kaya dapat po talaga para maging matagumpay yung National Greening Program natin, palakasin muna natin ang pagpaparami po ng mga kawayanan para magsilbing economic buffer zone. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, para ho sa mga taga Binangonan Rizal, magandang umaga po sa inyo. Huwag din kalimutan meron po diyang napakagandang St. Monique Balay. Yan po yung most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan Rizal. Meron ho silang townhouse model na Bianca. 2-story po yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos payable in 30 years. Tawag na po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Ayan kagandahan po nito, pagkabungad ho ninyo sa pagkagising nyo sa umaga, di ba? Gusto nyong pumunta sa balkon. Ang sasalubong po sa inyo, malamig na simoy ng hangin, hindi lamang pagkapasko at magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Tawag na 0917-719-7908. Maganda umaga, Pilipinas! Armed Forces of the Philippines nagpasaklolo sa pulisya kaugnay ng nakitang bangkay ng isang military colonel sa Campo Aguinaldo. Aba, bakit? Alamin natin mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel. Kuya Angel, ina-investigahan na ng operatiba pagkakadiskubre ng wala ng buhay na military colonel sa loob mismo ng AFP headquarters sa Campo Aguinaldo. Kinumpirman AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na bangkay na lamang ng matagpuan sa loob ng kanya mismong quarters si Colonel Rolando Escalona Jr. Mahagi si Escalona ng Judge Advocate General Service o Judge na silang nagsisilbing legal counsel na sa datahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay Padilla, tumambad ang bangkay ng Escalona umaga ng November 22, bagi na sinisilip na ng PNP. Pero sa hiwalay na panayam, binanggit ni Padilla kahapon na may isang tama ng balang nakita sa katawan ng biktima. Nakiramay naman ng AFP sa mga mahal sa buhay ng yumao. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, may foul play ba? Kabilang yan, Kuya Angel, doon sa mga sinisilip kasi pag tinignan mo yung report na binabagit ng AFP spokesperson ay gunshot wound lang. Very raw, yung nakalagay doon sa paunang report. Kaya ngayon, pinapasok na nila yung PNP at crime operatives para silipin kung may foul play doon sa insidente. Hindi sinabi kung suicide or whatever. Oo, hindi binabagit. Pero kabilang yan, yung mga anggulo na yan doon sa mga sinisilip kay Angel. Sige, pala po natin. At sana naman mabilis din kumilos ang Quezon City Police District. Thank you, Angel. Balik sa'yo, Kuya Angel. May palengke report mo na tayo. Nasa 7th Avenue Public Market ngayon sa Caloocan si Edwin Duque, RH23. Kumusta mga bilihin dyan, Edwin? Good morning. May buntag, Kuya Angel, itong manok pa rin ang bida dito sa palengke dahil araw-araw po, Angel, tumataas ng 5 hanggang 7 piso bawat araw. Sa presyo ng manok kayo, Kuya Angel, pumalo na rin ito ng 230 pesos. Ito yung feeling pagtaas, 7 piso sa araw na ito. Ang presyo naman ng baboy, Kuya Angel, ay pumalo ng 320, nagtaas ito ng 20 pesos bawat kilo.
Sa presyo naman ng mga isda na patuloy na pagtaas, ang bangos nasa 220. So 20 pesos yung itinaas, habang ang tilapia naman ay 150. 30 pesos yung itinaas ko Angel. Ang galunggong na piling 260, pero nasa 30 pesos yung itinaas mula kahapon. Ang sugpo, mas 320, ngayon ay 360 pesos. Pero magugulat ka sa presyo ng talakitok na dating 280, ngayon ay 360 pesos yung bawat kilo. Sa presyo naman ng mga gulay, ang sibuyas, yung green bulb ay 120 pesos, ang bawang naman ay 160. Kamates, 200 pesos. Tumas ito ng 20 pesos sa araw na ito. Ang repolyo naman ay 120, 20 pesos ng itinaas. Ang patatas ay 120. Ang siling green ay nasa 400 pesos at 50 pesos yung itinaas. Yung siling labuyo 600 pesos bawat kilo. Ang palaya ko Angel ay 170, tumaas ng 10 piso. Ang bell pepper ay 500, tumaas ito ng 50 pesos. Abang yung kangkong, sa lahat ng mga dahon-dahon na benta kayo dito sa palengke, ang kangkong na tumaas ay nakukuha nila ng 90 pesos yung bawat tali. Grabe ito. 90 pesos kangkong 150 na ko yung Angel. 150? Yung tali, kaya tumaas ng 60 pesos sa araw nito. Kangkong ang katwiran ng mga kangkong. Kangkong 150 ang isang tali. Balupit 150 kaya kung pupunta ka at mamamalingki ka ko yung Angel, nako, mas mainam pag bumili ka lang ng karne. Medyo sosyalin pa, pero siyempre sa kalusugan natin ko yung Angel, mas mainam pa rin yung mga gulay-gulay. Kaya mapipilitang bibili. Ang katwiran ng mga nasa palengke ngayon ay apektado na sila nung bagyong mga nakaraan. Sabi ko nga, apektado ba ito mga dahon-dahon sa bagyo dito na sa Manila. Teka, 150 ang kilo, 150 ang tali. Ang tali ko, Angel. Ang tali ng kangkong 150? May problema na talaga tayo. Mukhang kangkong alam mo naman, tumutubo sa tubigan niya pag wala. Aba! Katira na naman nila sinalanta ng bagyo nakaraan. Ito pa rin ang kanila bating katira ngayon. Kaya bisa matatawa ka lang kapag namamalengke tayo. Kapag tumaas ang gulay, ginto ang presyo ng gulay ngayon ko, Angel, dahil kung dati meron kang 300, ang dami mo na mabibili. Yung 300 mo ngayon, may kakaunti lang ang nabibili mo at ilang piraso lang. Halimbawa, nakakabili ka ng sitaw. Nabibili mo dati ng 30, yung 30, yung big cheese na maliit. Ngayon ko, Angel, 60 pesos. Kaya kung nagugulay ka dati ng sobrang dami, magtipid ka na lang para yung 30 pesos, yung 60 pesos na isang big cheese na maliit, pwede mong gulayin ng 2 beses. At least ganito pa, no? Tayo mag-adjust sa pagluluto para yung pera nating, dati nating budget ko Angel, ay mapagkasya natin sa loob ng isang araw. So yan ating price reporter report pala dito sa 7th Avenue sa Kanukan, RH23. And we do kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Grabe naman yun. Ito, sabi 15 pesos lang daw, sabi ni Vince. Kabibili niya lang, 15 pesos lang isang tali. Pero nyo, kahit 15 pesos ang tali, mahal pa rin yan Magtanim ho kayo sa paso. Kami nabili, hindi ako nabili dahil doon sa may gate namin, mayroon din hong hilera ng mga paso doon, may nakatanim na kangkong. Oo. Madalas pang jinglean ni Tiger yon, ni TJ. TJ aso na yun. Hindi, nakahilera naman. Medyo mataas naman kaya hindi naman naabot ng kanyang jingle. Joke lang yun. Hindi naman, paano po? Ay, naku, magtanim ho kayo kung 150 pesos na per kilo. Ang, ko naman, Ay, naku, katamaran lang yung wala kayong kangkong at saka malunggay sa bahay. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, Kuya Angel po siya ang Alapalmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsabaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay William Shakespeare. Ang sabi po ni William Shakespeare, go wisely and slowly, those rush, stumble, and fall. 2x2 at ACS Balita in just a while. Maganda umaga, Pilipinas!